ng mga programa na yun. So, again, but with the provision of the House, yung sinabit din po namin sa Senate, meron naman pong kaakibat saka magiging role yung mga empleyado na yan at hindi naman po direktang mawawalan po ng trabaho. Ano ulit yung question? Paano yung 200 na mawawala ng trabaho? The Vice President pointed that out, yung 200 daw ang mawawalan. But I understand sa House version kasi Congressman Stella said something na hindi naman ito, parang there will be a provision for employees who will potentially lose their jobs as a result of the cut. So I'm just asking kung may update ba doon or Yes. where do you stand right now there? Yung 200 plus na sinasabi ni Vice President Sara na mawawala ng trabaho, para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi niya ginustify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta para i-justify yung kanyang budget. And yet, pagkatapos, ibabalik niya sa Kongreso yung mawawala ng trabaho. In the first place, kung ginustify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawala ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. At baka nadagdagan pa. Cover any information. The reward is for any individual who can provide information about those signatories na may suspicious names. No, on top of the Mary no, Grace, kung sino Mary yung- Grace Piatos lang. Sino yung makakapagturo, no? At para malaman natin kung sino yung makakatukoy, no, nung pagkatao ni Mary Grace Piatos at matutulungan tayo na maiharap siya, no, sa hearing, no? Kasi gusto naming malaman kung may katotohanan ba yung katauhan ni Mary Grace Piatos, no? Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo si Mary Grace Piatos. So right now, nagbibigay ng nagtulong-tulong yung mga miyembro ng Quadcom ng Blue Ribbon, voluntarily nagbigay, no, para malaman, para at least we can put to rest, no? Na kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So sinasabi nila totoo. So kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya, no? Yung mga congressman para at least patapos na rin yung trabaho namin sa Blue Ribbon. Sa kadagdagan ko na rin, ma'am, no, pag nakikita mo kasi yung mga acknowledgement receipts, parang pare-pareha yung sulat, parang iniiba lang. Talagang fictitious po yung mga AR. Sabi ko nga parang listahan lang sa sari-sari store yung mga acknowledgement receipts nila na palayaw lang yun nandun. Parang si boy ganito, parang gano'n lang eh. So talagang minsan nakakatawa na lang actually. Yun nga sir, that's why I ask kung, kasi I understand may ibang names din na sounds, at least, it sounds suspicious. So, will that cover the reward or yung kay Mary Grace Piatos lang muna? Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking nakuha dun eh. So, we want to set an example, no? We want to know the truth. Kasi it follows eh. Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na, no? So, we want to set an example kung sino at saan ba talaga itong si Mary Grace Piatos at least para makilala natin kasi ang ganda ng pangalan niya, ang sarap ng pangalan, di ba? Kagutom. Thank you sir, that's all from my end. Thank you. Thank you. Are there any further questions from our media friends? If there are none, we will accommodate the phone-in question from a former colleague from GMA Des, Jenna Balauro. Nag-submit po ba ng bank waiver si Digong? Next hearing, sino invited? Ano update ng Quadcom kay former Colonel Garma? Thank you. Yung sa waiver, nakita nyo naman po paiba-iba po yung sagot tungkol sa waiver. Nung una, mag-execute po ng waiver.
nung meron na po tayong ginawang waiver sa Quad, magpapaalam daw po sa asawa. Pero klaro naman po na yung na-mention po dun sa waiver is yung joint accounts, not with the wife, but with the VP, no? So, iba-iba po yung sagot eh. Iba sagot dun sa second floor, iba sagot sa hagdanan. Pagdating po dun sa ground floor, iba na naman po yung sagot. So, parang ang hirap po na basahin. Pero wala pa pong ine-execute na waiver. Nagbitaw po siya under oath eh. So, inaabangan po ng lahat yun. And sa Quad po, inaayos pa para sa next hearing. Mag-uusap-usap muna po siguro yung mga members ng Quad para po ilatag ng maayos yung next na hearing. Hindi ko na sabihin, episode. Sorry, na-mention po kasi before ni Kong Ace last week after po ng Quadcom with former President Digong na Thursday daw po yung hearing, that's 21. Pero wala pa po sa calendar. May update on that. Kinonsider po kasi namin na may mga nabagyo na districts. So, lalo dyan po sa South Luzon. So, pagbigyan din po natin ng konti yung mga kasama natin na congressman, lalo yung mga hard-hit na areas. Baka may changes lang. Pero if wala pa pong changes, then we will stick with the calendar. Rosalie from UNTV. Clarify ko lang po yung sa reward kasi nabanggit niyo po na nag-ambag-ambag Quadcom tsaka Blue Ribbon. Ba't kasama po yung Quadcom? Kasi halos lahat naman ng members din ng Quadcom, member din naman ng Blue Ribbon yan eh. Nakikita nyo naman na almost same, no? So, yun nga, dahil kami rin din yung magkakasama doon, so mas maganda kami na rin yung nag-usap-usap para at least malaman na natin yung katotohanan. Kasi napaka-importante na ma-resolve natin at makita natin kung ano yung totoo regarding sa kung ano nangyari sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education para at least hindi na ito maulit at makapagpasa tayo ng batas para ma-safeguard natin yung pang-aabuso nangyari sa confidential fund. Okay, thank you. If there are no more questions, we will give the floor again to our distinguished guests for their short closing remarks. Una po sa lahat, maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media. At least na andito po kayo upang malaman kung ano yung totoong nangyayari sa trabaho ng Kongreso at sana naging ligtas po ang inyong mga lugar doon sa nakaraang bagyo at wag po